Hello, hello, hello. Magandang araw. Welcome back sa lahat ng Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. So today will be a special reading dahil birth month ko at dahil 3-3 ngayon. At pag 3-3, syempre, merong promo. Yon. So, mamimigay ako ng free personal Tagalog love reading sa tatlong lucky subscribers. Yung detalye ng promo, sasabihin ko sa end ng reading. So, abangan. Okay, ang gagawin natin ngayon ay yung monthly reading kung saan alamin natin ang kaganapan sa lahat ng earth signs na masasagap ko ang energy. Kung anong ganap ninyo ngayong bagong buwan ng Marso. Okay, bilis ng oras, no? Marso na. Bilis ng araw. Okay, so sana okay kayo. And just a reminder that this is a collective reading. Ibig sabihin, this may or may not resonate sa inyo. So kapag hindi, huwag pilitin. Okay? Leave it behind and abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading or panoorin nyo yung mga na-post ko na before. Kaya I'm inviting you as well na mag-book ng personal reading para mas align sa sa kaganapan ninyo. Okay? Alright. Email na kayo ng booking ng personal reading. Okay? Try nyo lang. Malay nyo. Diba? Alright, so bubunot ako ng 10 cards from this deck. Tapos, okay? Interpret natin siya. Third card is March. Page of Swords. Page of Coins. The High Priestess. Seven of Swords. Knight of Wands. The Hanged Man. Queen of Swords. Knight of Coins. Strength card. Okay. Last one. Seven of Cups. Okay. Okay, so nagsimula siya sa Page of Swords and nag-end siya sa Seven of Cups. Okay? And there's a strong energy of Pisces and Leo. So, pwedeng ito yung signs ng person ninyo but doesn't have to. Pwedeng ibang signs din. Ito lang yung strong energy na nasasagap sa reading na ito. Okay, sige. Interpret na natin siya. So, ngayong March, ngayong buwan ng Marso, so itong person ninyo or itong connection, this love connection, okay, is punong-puno ng excitement. Alam mo yun, pero kasi yung excitement niya medyo bago-bago pa. I can sense here, lalo na dalawang page lumabas. Mas bata tong person ninyo kaysa sa inyo. Okay? So there's, alam mo yun, yung hindi pa ganun ka mature ba in terms of uh, pagdating sa emotional maturity. Pero trying, as you can see here also with the page of coins, that yeah, this is a very youthful energy pero nagpo-possess siya ng parang long-term potential. Okay? So bago-bago, medyo bata, hindi pa ganun ka-mature, but working on it, and gusto din ng person na to naman ng long-term connection sa inyo.
And as shown here by the High Priestess, itong person is wanting a deep connection with you. Okay? Kaso nga lang, pero alamin natin bakit lumabas si Seven of Swords, which is um, there's some deception na magaganap. Pero tingnan natin, ano bang deception yun? Deception ba ng hindi pag-amin ng feelings, ng nararamdaman na gusto kayo, or it's a real deception mamaya? Balikan natin siya. Okay, so itong si Knight of Wands, as shown here is, yun, medyo impulsive itong person na to. Since, yun nga, hindi pa siya ganun ka mature enough. So, may mga decision siya na very impulsive. And, kaya parang since nagre-report siya na, wait, pause muna. Okay? Wait patiently, pause muna. So, I think it's also an advice for you na huwag din padalos-dalos. Okay? Lalo na, baka ikaw din medyo, siyempre, bata, di ba? Nag-enjoy ka, very fun to be with, you're full of energy, di ba? Or you're full of excitement, di ba? Na pwedeng for you, parang, uy, it's something new din, di ba? Or it's nice to experience it again, this youthful vibe, ganun. Pero, sinasabi dito na, kalma, wait lang muna, na pause, huwag din padalos-dalos din sa mga decision when it comes to this connection. And, um, lumabas si Queen of Swords, which is a card of communicating properly. So, dapat talaga na well communicated yung bawat isa sa inyo. Saka, you have to have your boundaries um, na malay down mo siya. So, di ba, para dapat firm ka sa boundaries mo at masabi mo siya, ma-express mo siya para mag-align na, umpisa pa lang, and kung, di ba, kung hindi mo kasi sinet yung boundaries mo tapos na-bypass siya, di ba, mahirap na siya pag sa dulo na nangyari. Okay, so, and ito si Knight of Coins being, yeah, magiging consistent naman tong person na to express yung love niya towards you. Okay, and very strong din talaga yung feelings niya. Magkakaroon siya ng lakas ng loob, very confident din siya to say it, express it. Okay? At nakita ko dito, and it ended with a Seven of Cups, which is, yun nga lang, merong konting indecision. Diba? Kaya kailangan din talaga, very impulsive nga itong tao na to. So, kailangan ng pause kasi sa sobrang in-express nga niya, sobrang intense. So much intensity may. So, sobrang confident niya. Alam mo yun, yung, lalo nga pag bata, di ba, parang, sige, push, ganyan. So, and, pero meron kasi na yung, kahit consistent siya and ano, meron indecision sa end niya. So, that's why I think kaya lumabas yung deception dito. Kasi parang, ano, ang impression mo, di ba, parang, uy, this person is so into me. Pero the reality is may indecision din na nagaganap. Alam mo yun, parang exciting sa umpisa, ganyan. Pero parang biglang, oops, pag nagiging intimate niya ng todo, biglang, teka lang, siya din, parang mapapaisip, gano'n. Diba? Lalo na baka may avoidant tendencies tong person na to. So, kaya kalma. Okay? Tingnan natin. Alamin natin yung detalye. At habang binabalasa ko 'to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Earth signs, sa lahat ng Taurus, Virgo, and Capricorn na sumusuporta na aking channel. Thank you, thank you, thank you. Please continue to support. Okay. Sa mga bago, supportan nyo rin para mag-grow na. Subscribe na kayo sa video, sa channel. Like nyo na yung video and engage kayo sa comment section. Okay? So, para hopefully mag-improve na rin yung setup ko.
Alright? Yan. So, salamat. Sobrang appreciated naman. Okay. So, tingnan nga natin. Itong page of swords and page of coins. It's a very beautiful energy kasi. Pero tingnan natin. Ano pang detalye? Oh, four of swords. Oh, so, yeah. Medyo may sense of immaturity nga tong tao na to. Pero, yun nga, kaya need ng konting kalma, parang ganun. Konting space sa ano, kasi sobrang intense eh. Intense yung energy niya eh. Tingnan natin. Page of coins. Okay, pero gusto ko nitong tao na to. Yun nga, nakikita naman dito na si itong page of coins na gusto din niya ng long term talaga. Kasi page of coins, tapos biglang ten of cups, which is card of love, happy ever after, settling down. So, gusto din naman niya ng long-term potential. Ay, long-term potential. Ng long-term relationship with you. So, yun din yung habol naman niya. Hindi naman din yung parang, ay, saglit lang, ganyan. And, as shown here with the High Priestess, yun nga, this person wants a deeper connection din. Yun. Medyo need lang niya na mag-grow pa, mag-mature. Pero tingnan natin, mas pinaka-na-curious ako dito sa Seven of Swords eh. Deception and what? Ooh, Five of Cups. Ah, okay. Heartbroken siya. Medyo, itong person na to is, grieving tong person na to. Oh, pero ang try niya pinoportray, masaya siya. Happy siya. Wala siyang pinagdadaanan. Diba, very youthful, very, alam mo yun, showing lang, expressing love. Pero, okay. So, ayun, parang pinoportray niya. Siguro, dahil nga mahal ka niya, gusto ko niya, ayaw din niya na mamblema ka pa sa pinoproblema niya. So, medyo grieving to. Siguro may pinagdaanan lang to. Maybe, yung person to came from a bad relationship. Pwede ring first relationship na to, pero may mga pinagdaanan siya in life, like sa family, sa career, sa school. So, basta may pinagdadaanan tong person na to. Pero, tinatry niyang i-portray I mean, sa harap mo, never niyang pinakita yun. Kasi ayaw niyang mag-isip ka na rin. Mag-alala ka na rin. Masyado. Ayaw niya yun. Okay? Okay. Alright, so, kaya, kaya may impulsive act. Ano ba tong impulsiveness na to? Okay. So, ayun, yung impulsiveness is yan nga, related to something na, alam mo yun, yung parang depend on me, parang sige lang, ako bahala sa'yo, parang ganun. Sige, naging push na natin tong relationship na to, ako bahala sa'yo. Pero it's a bit impulsive, may sense of impulsiveness when it comes to parang sure ka ba, di ba? Parang ganun. So, kaya sinasabi dito, kalma lang ng konti, take a pause, okay? And communicate it properly, yung boundaries. Okay? Kasi, ayun, I mean, may consistency naman dito sa part na to and there's a very confident nga. Pero, consistency, magkaka-issue ba? O Knight of Swords. Okay. So, Knight of Swords, yun. Tignan mo, Knight of
Um, so si Knight of Wands, 'di ba? Kanina lumabas siya na yung so much eagerness, very impulsive behavior, very eager, so much intensity. Okay, so same here dito. So lumabas din naman si uh, Knight of Swords here. So pretty much the same energy yung nasasagap ko dito. Alam mo yun, sobrang assertive. Basta, sobrang intense yung emotions nitong person na to. Kaya ikaw, being, I guess, kasi nga may younger siya, being the older person, parang try to, yun nga, um, manage the situation. And ito, yung strength card is, I think it also shows here that you have to be strong also. Dapat hindi ka rin basta uh, persuade basta-basta nitong tao na to. Kasi nga, kailangang pag-isipan lagi lahat ng galaw. Kasi hindi siya dapat impulsive. So, Seven of Cups here is, yun. So, may indecision lang. Tingnan natin. Indecision on. Oh, okay. Yun nga. Kasi nga, ang may pinagdaanan nga to. Tapos, parang ayaw niyang i-surrender pa yun at tanggapin yung mga naganap sa life niya. Parang nasa healing process pa siya. Pero sumasabak na nga siya sa panibagong relasyon with you. Kasi gusto ka niya, pero hindi pa siya fully healed. So it may affect the relationship. Kaya hinay-hinay kasi yun nga, medyo, ang tawag doon, sa sobrang gusto ka niya, parang, tapos hindi pa siya healed. Diba? Possible na magkaroon lang ng issue yung relationship. So, ikaw, it's up to you. Kailangan mo siyang i-manage, diba? Kung gusto mo rin siya. And hopefully, help this person heal. Okay, sige. Seal natin itong reading in this oracle card. Okay. So, gusto ko na yung tao na to, pero need pa niya talaga mag-heal. Okay. Third card. Joy. Okay. Alright. So, once maayos lahat din naman, it will lead to something happy. Happy relationship. It's a joyful one naman din in the end. Di naman siya parang sad relationship. So, I would say na parang happy pa rin naman yung result. Okay, kailangan na talaga mag-heal fully nitong tao na to. Alright, so dumating na tayo sa end ng reading. So, discuss ko na yung promo. So, for the promo, kung saan 3 lucky subscribers ang bibigyan ko ng free personal Tagalog love reading. Ito yung mechanics, okay? So first, dapat public subscribers kayo para makita ko sa list of subscribers yung username niyo. Kasi, syempre, para makontak ko kayo, I have to contact you. Second, like this video, okay? And comment na below yung zodiac sign niyo, okay? So, kung Taurus, Virgo, Capricorn, kasi syempre, yun din yung magiging basis ko ng reading, kung ano yung sign ninyo. And third, ikwento ninyo kung paano nag-resonate itong reading sa inyo. Okay? So lagay nyo yung sign ninyo and then your story, paano siya nag-resonate. Okay? So, babasahin ko siya by end of the week, so March 8. Okay? Pili ako ng isang Taurus, isang Virgo, isang Capricorn. Ngayon, based sa pag-follow niyo ng mechanics, pipili ako ng bibigyan ko ng free personal Tagalog love reading. So, yung reading would be a 30-minute video na i-record ko like this. Tapos ipapadala ko via email. Kaya, very important niya i-follow niyo yung mechanics. And
Hopefully, makontak ko kayo dun sa email and then dun kayo di-discuss yung detalye nung gagawin kong reading. Okay, so sana nag-resonate itong reading na to sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Kita-kits na lang ulit sa susunod ko pang love reading. Dito lang sa aking channel. Ako si Mystico Moreno, or in short, Mismo. Ingat!